Babalik tayo sa ating palatuntunan. Meron tayong live report mula dyan sa Cebu. Malawak ang pagbaha ang nagdulot ng matinding pinsala sa iba't ibang lugar sa Cebu matapos sagupitin po ng malakas sa bagyong Tino. Ilang pamilya naman ang sapilitang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig baha. May live update mula sa Cebu si partner Charmaine Balagon. Charmaine, maayong gabi diya. Yes, maayong gabi ka partner MJ and Admar. Higit na naapektuhan ng bagyong Tino ang mga lungsod ng Talisay, Mandaue, Danao at Cebu City. Kasama rin ang mga bayan ng Konsolasyon, Biluan at Compostela dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, ilang oras bago pa man tuluyang naglandfall ang bagyo ngayong araw. Nobyembre at 3 pa lang ay ramdam na ang panakanakang pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin habang papalapit ang bagyong Tino. Mahigit isang oras na nalasa ang bagyo sa kalupaan ng hilagang bahagi ng Cebu. Taglay ang lakas ng hangin umabot sa 150 hanggang 160 km kada oras. Pagsapit ng umaga ng Nobyembre 4, tuluyang nakaalis sa Cebu ang bagyong Tino, ngunit nag-ibon ito ng matinding pagbaha at pinsala sa maraming kabahayan at pamilya. Umapaw ang malalaking ilog tulad ng Butuanon River sa Mandaue City at Mananga River sa Talisay City. Kasabay ng pag-apaw ng mga creek at estero na dahilan ng pagbaha. Maging ang ilang mga subdivisions, mga kapartner at exclusive residences na may maayos sanang drainage system ay hindi rin nakaligtas. Sa social media, maraming mga residente ang humingi ng saklolo, kagaya sa Villa del Rio Subdivision sa Barangay Bakayan, Cebu City, na lubog sa tubig baha na umabot hanggang sa ikalawang palapag ng mga bahay. Maging sa Villa Lara Subdivision sa Barangay Hubay sa Bayan ng Liluan ay umabot din sa bubong ang tubig baha. Nagsilutangan ang daang-daang sasakyan at mga kagamitan ng mga residente. Sa Talisay City naman, libu-libong residente ang apektado ng pagbaha sa mga naninirahan sa gilid ng Mananga River na mas lalong lumala dahil sa high tide at tubig dagat. Nananawagan naman ng agarang tulong si Mayor Samsam Gulyas sa pamahalaang panlalawigan para sa pagkain at mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Lang yun is we need help as far as food and evacuation centers, makaya man namo ang pagpakaon sa mga tao, especially sa evacuation. Ang move na lang yun karon is we need to talk about helping them get back after this situation here, and we need financial assistance for that. As like murag muhatag man ng city, dapat kanang nangay kog tabang sa governor na mutabang sa province. Agad namang tumugon si Cebu Governor Pamela Baricuato at agad na gumawa ng inspeksyon sa lagay ng mga biktima at pinag-utos ang rescue operation sa higit na apektadong mga lugar. As I've said earlier, rescue operations ito karon, we will save lives, kay daghan pa especially sa kanang mga seniors, bata na natrapa dito karon. So this is really unprecedented what's going on in Cebu. We were expecting na ang hangin mo'y delikado, but turns out ang flooding, ang tubig maogi nakaput at risk sa atong katawhan diri karon. So the flood waters is just I'm really saddened by what's going on now in the province. Sa pinakahuling update ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 33 local government units na ang apektado ng bagyong Tino sa probinsya. Nakapaglagay naman ng 660 evacuation centers sa iba't ibang lokasyon sa buong Cebu. Umabot na rin sa 32,603 na pamilya ang pansamantalang inilikas o tinatayang aabot sa 102,386 na mga individual. Samantala, may mga national highway sa Konsolasyon at Biluan ang nananatiling hindi madaanan dahil mataas pa rin ang level ng tubig doon at kailangang dumaan sa ibang ruta. Base sa inisyal na bilang ng mga casualty nitong alas 5 ng hapon, mga kapartner, 15 ang patay sa bayan ng Compostela, 8 sa Danao City, 9 sa Mandaue City, 7 sa Talisay City at 9 naman sa Cebu City.
Sa kabuuan, umabot na sa 48 ang nasawi dito sa lalawigan ng Cebu matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Yan ang huling mga kaganapan sa epektong sanhi ng Bagyong Tino. Balik sa inyo, mga kapartners. Dagang salamat si